tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. Magandang umaga po, Magandang umaga po. Risa. Gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Doon ay humihingi po siya ng appointment sa akin. So, nung pong ika-26 ng Hulyo 2023 din, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR nung po'y nasa Ermita pa kami. Siya po'y nabigyan ng appointment at siya po'y dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon na sa aking tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman. Siya po ang head ng OGLD. Dumating po si dating Secretary Harry Roque, kasama po ang isang babae at ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Leong. At sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. So tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At yun daw po 6 na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa PAGCOR ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa PAGCOR. At bukod daw po doon sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa PAGCOR, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So ang kwento po niya, buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa PAGCOR. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na 6 na buwan. Himigit kumulang po yun sa $500,000 US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, ang totoo po habang tayo ay nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng PAGCOR para po yung arrears na himigit kumulang sa $500,000 US dollars ay mabawasan. So sabi ko Meeting sa inyo si dating Secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong. Opo. At yung Oktubre na mag-e-expire yung lisensya nung inilalakad niyang POGO, nag-follow up ba si dating Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At liliwanagin ko din, si Secretary Roque po ay nandun, hindi naman po siya pre-pressure, hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. Ano sabi? Patungkol kay former spokes. Anong sabi? Harry Roque. Sabi naman nilinaw naman ito ng ni PAGCOR. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang si Yes, Attorney Fernandez po? Chairman. Yun ang problema. Nalilinaw-linaw. Di pa malinaw. Nagsilbi lamang abogado. Grado Abogado partner. Abogado, pero
Siya yung legal partner, di ba? Legal head ng legal department. Sabi niya, di niya alam. Ni Yung organizational chart na yun. Mismo na sa sa PAGCOR nang galing. Pero hindi naman daw brinaso, wala naman daw sinabi ni former spokes nung pumunta sa PAGCOR at sinamahan niya sino yung babae na yon? Oo. Si Cassandra Ong. Si Cassandra Ong na sige, ano nyo na to? Tulungan nyo na to, tulungan nyo na to. Oo, wala naman daw. Ganito siguro sabi. Ganito siguro sabi. Teka lang, ganito sabi. Tulungan nyo to, ha? May lambing sa dulo. Pabulong. Tulungan nyo to. Wala naman. Kasi sabi daw, thank you, please. Yun, English, diba? in English naman. Kaya Okay. Ulit. Oo. Please help her. Can you? Malambing. Please. Tapos, after 1 hour, tawag sa phone. Can you help her? Please. Another 1 hour. Can you help her? Please. Ganon? Ay, hindi naman daw wala naman daw pressure partner. Malagi lang tumatawag. Oo. Wala. Parang yung lang daw, yung mismong araw na yun. Hindi daw. Parati ba daw? Tawag. Pina-follow up. Follow up. Follow up. Mabilis. Follow up. Follow up. Po ang aking pasagutin dahil sa kanya po diretsong nagfa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney. Madam Chair. Before Attorney Jensen, So, Nancy. To reiterate, Opo. after nung meeting na yan, never nyo na ho nakausap. Hindi po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagfa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po Sinamahan po niya. Maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si Binibining Cassandra Ong. Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just, ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag-a-apply sila ng lisensya, siya daw po ay inadvisean ng kanyang abogado at ng PAGCOR na baka masyado siyang bata na maging authorized representative sapagkat nung panahon po na yon, noong 2020, kung di ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya'y 19 na taong gulang lamang. Teenager. O, Sino so, pong abogado niya na nag-advise? wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Cunanan na lang ang maging authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa PAGCOR. Yun po ang ano niya. So, kung pahintulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Si Attorney Jessa po na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka-text, nakakapag-ugnayan kay Attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat, Chair. So Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan ni dating Secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong nung July 2023? Ma'am, sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. And then isang beses din po message po siya na ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing at it will be filed in 3 weeks latest. Thanks and FYI. Then, 2 beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, 1 beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Yun lang. So lahat-lahat po, Attorney Jessa, may isang text si dating Sec Roque
may 5 tawag na nakapag-usap kayo, plus 2 tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus 1 follow-up pa. So lahat-lahat, 9 na beses siya, si dating Sec Roque, nag-follow up sa inyo. 6 lang po, ma'am. Bali, 6. tatlong nasagot, 2 hindi po nasagot. And then, nung May 14, 2024 po, in-inform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng reason para po hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So 6 in total yung pag-follow up niya. Kami pa rin. Usually 3. Ano na yon par for the course na, pero doble pa doon, 6. So Attorney Jessa, so ito po, na-load na po namin yung itong slide na ito. Ito po yung naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment dun sa original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito mga 3 level sa ilalim ng presidenteng si Julian Linsangan III. May kahon dito na ang legal nila ay si Attorney Harry Roque. Yes, Sorry, before you answer gusto ko lang Attorney tanong, Jessa, nung inform nyo through text, may sagot ba? Through phone call po yun. Ang sabi niya lang po, ganun ba, i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay. So and then walang face-to-face meeting. And on record, wala namang hindi siya nagsabi na dapat bigyan nyo ng permit, walang ganun. Oo, sabi, tumatawag Oo. siya, pero wala namang persahan. Oo. Tawag lang. Ano ba naman yung, peddling influence? Ano ba naman yun? Dating spokes? Ano ba naman yun? Tatawag diretso sa kanila? Wala yun. Walang kaugnayan yun. Kaya, sana all. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Lilinawin ko lang po yung sa tingin ko ay mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa Pogo sa PORAC, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na Pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July, para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenco at ni Attorney Jeza Fernandez. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya. Kasi ang binanggit nga po ni Chairman Tenco doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. Paano hindi mapag-uusapan yung tungkol sa lisensya? Hindi ba sabi mo nga, binanggit nito si PAGCOR Chief tungkol sa mga bagong guidelines at mga dokumentong dapat na isumite? At nagpa-follow up ka nga kay Atty. Jessa kung ano-ano pa yung dapat na i-comply para sa inyong application. So hindi ba ito lisensya? Pinag-uusapan rito? Chair. So Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan ni dating Secretary Roque, or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong nung July 2023? Ma'am, sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply, at nag-reply po siya doon ng salamat. And then isang beses din po nag-message po siya na ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing at it will be filed in 3 weeks latest. Thanks and FYI. Then, 2 beses po natawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting ng Lucky South. Yun lang. So lahat-lahat po, Attorney Jessa, may isang text si dating Sec Roque, may 5 tawag na nakapag-usap kayo,
plus 2 tawag na hindi nyo nasagot, yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, 9 na beses siya, si dating Sec Roque, nag-follow up sa inyo. 6 lang po, ma'am. Bali, 6. tatlong nasagot, 2 hindi po nasagot. And then, nung May 14, 2024 po, in-inform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng reason para po hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Sana makatawag din tayo diretso. Pero etong sinabi ng PAOK TF naman sa interview kanina. Walang PAOK, TF. Sorry, ng PAOK. Nakikita yung edad mo. Oo, PAOK TF dati yan. ng PAOK. Ang sabi ng PAOK rito, partner, ay dati pa daw may ideya na sila. Na si Harry Roque? Oo. Yung tinutukoy na isang cabinet official na sangkot. Si Cunanan? Oo. Si Secretary. Hindi yung Dennis Cunanan. Oo. Sa interview, sinabi ni PAOK spokesperson Winston Casio na alam na nila na may kinalaman si Secretary Roque sa sinalakay na Whirlwind Corporation at Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ako lang doon lang sa mismong kanina partner hearing. Kasi di ba bago ito lumabas, bago sinabi, binanggit ni PAGCOR Chairman Tenko na sumama, pumunta doon si Secretary Harry Roque, humihingi ng tulong, okay, dahil nga doon sa buwis na sinasabi nga na pinakatiwala nila, di ba, dito kay Cunanan, partner, pero hindi binayad sa PCSO. Kaya bilang isang legal counsel ng kumpanya nito, so kumbaga parang yun ang kanyang naging role doon sa pagsama sa kanyang kliyente. Pero iniisip ko kanina, di ba bago to sinabi ni Chairman, di ba nung una may binanggit siya na may isang dating miyembro ng cabinet na sangkot. So, ang dami, partner, nag-isip, sino kaya to na sangkot sa operasyon? Tama ba? Oo. Bakit muna ang tagal niyang binunyag? Yes, partner. Ano yan tawag din? Natawagan din ba siya? Lahat napaisip. Oo. At, diba? Siguro, gumawa na ng script. Paano malulusot? Diba? Na hindi papasok. Na ilalabas na humahawak dito sa Pogo si Atty. Harry Roque. Bakit ang tagal? Diba? PAGCOR chief, bakit? Yun lang. Suspense mo, tapos ituturo mo lang si Dennis Cunanan. Di naman cabinet member yun. Parang, alam mo yung partner, parang pinadaan pa sa inampalan. Oo, sa inampalan. Sa mga Board of Judges. Lahat napaisip kung sino talaga etong dating miyembro ng gabinete. Na di umano, sangkot. Di ba, partner? Pinuntahan siya. Tama, ano ba yung pinaka sinabi dati? Nino? Ni chairman. Sige, hanapin mo, partner. At hindi niya ibinunyag yung kaagad, partner. Diba? Parang pinag-isipan, partner. Ilang linggo pa, di ba? Ang lumipas. At saka sinabi niya. Kaya siguro din, yung PAOK din, hinihintay lang din mula mismo sa PAGCOR na manggagaling. Pero sinasabi nga nila, dati pa, may alam na sila. Kumbaga nangangalap lang sila ng sapat na ebidensya rito. Dagdag pa niya. PAGCOR chief to name ex-cabinet official linked to illegal pogos. You see? Diba? Yun lang mismo. Linked to illegal pogos. Diba?
Eh si Lucky South, Oo. 99? Oo. Oh. So, ano ang ano rito, partner, ngayon? Pupwedeng magiging aksyon ngayon Teka ng lang. kinauukulan. Si Cunanan ay dati siyang head ng defunct Technology Resource Center. So, hindi naman siya cabinet position, di ba? Oo. Hindi. Ikaw talaga, ha? Pagkor chief, ha? Mhm. Kaya nga, partner. Oo. Saka the way he testified, Oo. pinamawalang sala niya na agad si Atty. Harry Roque. At liliwanagin ko din, si Secretary Roque po ay nandun, hindi naman po siya pre-pressure, hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. So, hindi pa po siya nagpa-follow up noon. Dahil po, Hindi pa po nagfa-follow hindi up pa po noon. dahil nung Pero September nag-follow up yung eventually. ang sabi ko po doon sa pulong, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAGCOR, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag-a-apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil Pinamawalang sala niya na agad si Atty. Harry Roque. Hindi naman siya siguro pumunta lang siya, ganyan-ganyan, para tulungan. Pero, hindi naman siya nag-act parang as a lawyer, tinulungan niya lang. Bakit mo gina-justify? Diba? Ba't mo gina-justify? Na mabait, di kami pinuwersa. Gina-justify mo, pagkor chief. Diba? Kung ano yung naging action dyan ni Atty. Harry Roque, di hayaan mo siya mag-explain bakit you're lawyering for him. You're lawyering for him. Diba? Nililinaw lang siguro din niya, partner. Kasi baka magkaroon ng ibang interpretasyon. Kumbidado naman si Atty. Harry Roque. Di hayaan mo si Atty. Atty. magiging statement sa hearing. Kaya medyo ingat lang din siguro ang chairman sa pagbibitaw ng salita. Kasi especially, itong tinatalakay at pinag-uusapan sa hearing, hindi simpleng kaso ito, partner. Sobrang nga niyang ingat Oo. Diba? So, dahil sa sobrang ingat, Pero walang sala niya na. Diba? Naging spokes ba siya? Oo. Siya na ba? Legal counsel. Siya na yung spokes. Spokes ni Atty. Harry Pero Roque. yan ay mariing itinanggi ng dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque na siya ang legal counsel ng isang Philippine offshore gaming operators na taliwas doon sa binanggit kanina sa hearing. Na malinaw, di ba? Doon sa ipinakita, partner, di ba? Hindi daw niya alam yun. Daw alam. Naglabas ng pahayag si Atty. Roque matapos isiwalat ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nakipag-ugnayan siya sa PAGCOR sa ngalan ng Pogo Company na Lucky South 99. Still, kasama ka pa rin ng isang opisyal ng Lucky South. Diba? Ano yung kawang gawa? Diba? Parang, sabi mo, lawyer ka lang ng whirlwind. Oo. Bakit naging ano ka na, tagalakad ka nung Lucky South? Pero ang sabi naman ng PAOK, kinokonsidera nila ngayon, ayon kay Casio ng PAOK, sa ngayon ay pinag-aaralan nila ang mga hawak nilang dokumento at hihingan nila ng testimonya ang ilang tauhan ng PAGCOR. At ang sabi niya, magiging person of interest. Sino? Si Atty. Harry Roque. Sa investigasyon hinggil sa Pogo. Oo. Dapat hindi lang si Atty. Harry Roque. May nagtuturo din kay Senator Lito Lapid. Oo. O di dapat wag niya muna ring i-ano yun. Wag din siya maging spokesperson ni Lito Lapid. Pinawalan sala niya agad si Lito Lapid eh. Dami na lang mga taga-spokesperson talaga dito, no? Hindi sa akin lang, pag may nagtuturo, di ba, person of interest pa rin yan. Kaagad. Wag mong i-ano, wag mong, ay walang kasalanan, unfair Pag naman yan, sinabi mong person of interest, partner, anong involvement niya doon? Oo, di ba, may nagturo eh.
Oo. May nagturo. Pero wala pa namang sapat na ebidensya. Kaya nga nila nagsasabi. iimbestigahan. Oo. Kaya nila iimbestigahan. Diba? Yun. Kaya, ano ba ang trabaho ng investigador? Maghanap sinabi ng ebidensya. Pag sinabi natin person of interest, posible pa lang na involved. Merong naaamoy. Okay. Naaamoy sa kanya. Oho. Kulay berde ang dugo. May naaamoy, parang ganon. Oo. Di ba? No, pagka... Oo. Iba. Meron. Aba. Sama, masangsang. Iba yung Tata, amoy. malinis. Aba. Malinis, bagong laba. Parang amoy melon. Melon amoy, melon amoy. Amoy melon. Yun. Wag ang mga yan, hindi kayo dapat nagpapawalang sala agad na, ay, hindi naman po siya namimilit. Hindi naman siya ano tawag yung sinabi niya? Nagpo-push, hindi naman yung namimilit. Yun yung word niya ginamit? Namamwersa? Hindi namamwersa. Diba? Kaya sabi nga ni Senator Nancy, hindi naman ho nanbabraso. Hindi naman. Talagang mariing tinayin. Wala namang ganon. Well, in fact, daw, patuloy lang ang follow-up. Oo. Ang maririnig lang daw, partner, ay puro thank you and please. Ilang beses? Puro thank you daw. Di maraming beses. Di ganun pa rin yun. May influence pa rin yun. Puro thank you and Kasi please. dati siya spokes. Oo. And at the time, partner, okay pa si PBBM at saka si dating Pangulong Duterte. So, kahit pa paano, meron pa siyang hasang. May hasang pa siya. Kumbaga sa isda. Ano ko lang doon, partner? Sinabi na ng PAGCOR hindi ng braso. So what? Hindi ng braso? Oo. Pero yung pagsama at pag-follow up. Dati siyang nasa gobyerno. Di ba? Nandun pa rin yung kanyang impluensya kahit Of paano. course, kaya nga sabi ko, okay pa noon si dating Pangulong Duterte at saka si PBBM. At the time na nilakad yan, okay pa. So it means kung okay pa, since maka-Duterte siya, meron pa siyang influence. Ano yung purpose kung kailangan siya nandun? Oo, at bakit kailangan siya yung tumawag? Oo, yun lang. Hindi. Ito tanong lang naman. Nagtatanong lang naman tayo. Hindi naman natin sinasabing guilty na siya. Pero pwede naman imbestigahan. I-deny niya. Pero syempre, bakit ka nga nandun? Bakit yung papel mo nandun? Bakit nandun yung papel ni ni Mr. Supranational? Yun! Bakit? Are you asking? Diba? Nagtatanong pa lang yan. Asking for ayuda? Tanong lang. Nagtatanong lang. Kasi pangbabiyahe sila Oo. Diba? At bakit nandoon sa Lucky South? Oo. Ba't wala sa Whirlwind? Tanong lang. Tanong lang yun, partner. Okay. Principals po niya. Okay. So and then walang face-to-face meeting. And on record, wala namang hindi siya nagsabi na dapat bigyan nyo ng permit, walang ganong demand. As for me, ma'am, wala po talaga. Lagi lang po siyang please or thank you, ganun lang naman po. Sa akin din po, Yes, ganun, Chair Senator Tenko. Binay. Hindi po siya naman namamwersa. Nakikiusap po siya. At very light po naman ang mga conversation namin. Sabi nga niya, uulitin ko, sinamahan ko ito at aggrieved party daw nga. So wala akong scenario na ng braso siya. Wala po. Liniliwanag ko po yun sa harapan. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, ma'am. Thank Chair, you, Sen. Nancy. Salamat, Chair. Yes, Sen. Jinggoy. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado. Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan. Siya ay abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. At doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Thank you. Mr. Chairman, nabanggit niyo yung pangalan ni Dennis Cunanan. Kilala niyo ba?
Hindi ko po kilala. Nababasa ko lang po nung araw. Just to give you an additional information, this person, itong Dennis Cunanan, itong pangalan to rings a bell to me. Dahil he was a former deputy director of TLRC, yung Technology and Livelihood Resource Center, no? And he was also involved during the investigation of the pork barrel here in the Senate. And he was convicted. 3 TLRC executives get 26 years for this pork scam. So itong taong ito ay convicted felon. All right, just to give you an additional information. Salamat, Sen Jinggoy. So, mabalik lang dito sa slide na ito, no? So, malinaw po, nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si Attorney Harry Roque. So, tama po ba itong binabasa ko? Yes, ma'am. I Attorney confirm Jess. po na pinasa po nila yung Confirm. document. Salamat po. Kasi kung tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Samantalang dito sa organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay? So, gusto ko lang i-make off